Hindi alintana ni Sandra ang nararamdamang pagod at sakit ng likod dahil sa maghapong paglilinis ng opisina. Pagkarating niya sa umaga ay inuuna niyang linisin ang opisina ng CEO. Susunod ang accounting department, ang hallway at ang banyo. Bilang isang janitress ay talagang nauubos ang kanyang lakas sa pagtatrabaho maghapon. Pero hindi iyon ang kanyang iniinda, kundi ang masasamang tingin at pandalait na natatanggap niya mula sa mga empleyado ng kumpanya. Ang CEO mismo ng kumpanya ang nag-hire kay Sandra. Lagi niyang binabati at niningitian ang dalaga, pero sa ibang empleyado ay suplado ito at talagang masungit. Gusto sanang mag-aral ni Sandra sa kolehiyo pero wala naman silang sapat na pera. May sakit ang kanyang ina, kaya ang kalahati ng kanyang sweldo ay sa gamot at check-up na pupunta. Tapos ang matitira ay panggasto sa pagkain at pambayad naman sa renta, tubig at kuryente. Siguro, balang araw ay makakapag-aral din ako. Makakapagtrabaho din ako sa opisinang ito na nakasuot ng formal na damit. Yung hindi ko na kailangan pang magkuskus ng inidoro dahil sa harapan na ng computer ang upuan ko. Bulong ni Sandra sa sarili habang minamap ang sahig. Ang bagal naman maglinis ng janitress natin. Ilang beses pa kaya siyang magpapabalik-balik. Alam naman niyang may darating na bisita ngayon. Wika ni Elena. Sadyang nilakasan nito ang boses nang sa gayon ay marinig ni Sandra. Si Elena ang nangungunang manglait at manginsulto kay Sandra. Pero wala namang magawa ang janitress kung hindi ang tumahimik. Gustuhin man niyang magsalita upang ipagtanggol ang sarili ay wala rin namang mangyayari. Lalo lamang siyang pag-iinitan nito kapag nagkataon. Sa totoo lang ay walang katapusan ang ginagawa niyang paglilinis. Minsan, habang naglalampaso siya ng sahig ay panay rin ang lakad ng mga empleyado. Ang banyo ay ganoon rin, maging ang hallway at ang hagdan. Ang mismong entrance ng kumpanya ay winawalisan niya din dahil maraming tuyong dahon ang dinadala roon ng malakas na hangin. Isang hapon, habang inaayos niya ang basurahan upang palitan ng bagong plastic, ay napansin niya ang isang leather na wallet at sa itsura nito ay mukhang bago pa naman at mamahalin. Kinuha niya iyon upang tingnan kung may ID pa bang natira sa loob at hindi naman siya nagkamali. May mga business card at credit cards ang wallet. May laman din itong pera. Hindi makapaniwala si Sandra sa bagay na kanyang napulot. Panandalian rin niyang naisip na kunin ang pera na laman noon. Pero hindi niya naman ito itinuloy. Naisip niya na baka mayroong nagnakaw ng wallet tapos doon muna inilagay dahil balak pang balikan. Papaano kaya kung isa sa kliyente ang nagmamay-ari noon? Makaraan ng ilang minutong pag-iisip ay napagpasyahan ni Sandra na dalhin sa opisina ng CEO ang wallet. Unang-una ay dahil natagpuan niya naman iyon sa premises ng kumpanya kaya marapat lamang na i-report niya ito. Ngunit nakauwi na pala ang CEO kaya naman isinalid niya na lamang iyon sa kanyang bulsa bago umuwi ng bahay. Kinabukasan, tinungo agad ni Sandra ang opisina ng CEO. Sandra, kumusta ka na? Anong sadya mo rito? Nakangiting wika ng CEO na si Enrico. Good morning, sir. Napulot ko po itong wallet kahapon habang inaayos ko ang mga basura. Wika ni Sandra bago inilapag ang wallet sa mesa. Aba, meron palang nagkakalat ng pera dito sa ating kumpanya. Natatawang wika ni Enrico habang tinitingnan ang laman ng wallet. Inisa-isa niya ang business card at credit cards na nilalaman noon. Pero napahinto siya nang makita ang isang pamilyar na pangalan. Carla? Kanino mo ibinigay itong card mo? Dito ako lagi nagpapadala ng pera para sa allowance at mga luho mo. Alam mo, matagal na akong may kutob na niloloko mo lang ako pero salamat na lang din at naiwala o sadyang itinapon ng kabit mo ang wallet na ito sa basurahan. Bulong ng CEO sa sarili. Maraming salamat, Sandra. Tama ang ginawa mo. Makakaasa ka na mayroon kang matatanggap na bonus dahil sa katapatan na ipinakita mo. Nakangiting wika ni Enrico. Kinahapunan, si Sandra ang laman ng tsismisa ng opisina.
Nagmala-detective ang mga empleyado dahil pilit nilang ikonokonek ang pagbisita ni Sandra sa opisina ni Enrico kaninang umaga nang walang dalang gamit na panglinis. Pagkatapos ay inutusan ni Enrico ang accounting office na magbigay ng bonus kay Sandra sa susunod na sweldo kahit wala namang promotion na nangyari. Naiintriga ang lahat kahit na yung hindi naman interesado sa buhay ni Sandra noon. Pinag-isipan nila ang janitress na isang kabit, malandi at sipsip. Narinig ni Sandra ang lahat ng sinasabi ng mga empleyado, kaya naman habang nasa biyahe pa uwi ay panay rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kabilang banda, sa Enrico naman ay hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Ilang beses niya nang binabasa ang kontrata pero hindi niya maintindihan dahil iba ang kanyang iniisip. Naiinis niyang pinatay ang laptop bago umuwi. Pagkarating niya ng bahay ay naabutan niya sa sala si Carla. Nakangiti siyang sinalubong nito. Hahalikan niya sana si Enrico pero sa halip ng ngiti ay nanlilisik na mga mata ang iginanti nito sa kanya. Carla, bakit hindi mo ipaliwanag sa akin ang tungkol rito sa ATM cards mo? Wika ni Enrico bago dinukot ang ilang card mula sa bulsa ng pantalon. Anong ibig mong sabihin, Enrico? Itong card na ito ay nanakaw sa akin nung nakaraan. Dahil busy ka ay hindi ko na nasabi sa'yo. Ah, ganun ba? Ninakaw pala sa'yo? Hindi ba dapat ay pinablock mo na ito sa bangko kung talagang ninakaw o naiwala mo? Tiyanek ko ito kanina bago ako umuwi at active pang status, pati na rin yung credit cards mo. At isa pa, sino kayang magnanakaw ang maglalagay ng kanyang wallet sa basurahan kasama ang pera at mga ID? Carla, pwede bang diretsahin mo na lang ako? Huwag mo na akong paikutin pa. Enrico, hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mong wallet at pera? Sinabi ko naman sa'yo na ninakaw ang ATM card at credit cards ko. Nanginginig na boses ni Carla bago umiyak. Alam ni Enrico na palabas lamang iyon ni Carla. Pero ano bang magagawa niya kung ayaw nitong umamin? Muling umalis ng bahay si Enrico upang magpakalma at makapag-isip ng maayos. Tinawagan niya rin ang numero ni George, ang matalik niyang kaibigan. George, naalala ko, may kilala kang private detective. May problema kasi ako ngayon. Baka pwedeng makuha ko ang number niya. Kailangan ko lang. Sige, walang problema. Isisend ko sa iyo ngayon din. Wika naman ni George. Tulad ng inaasahan ay magaling ang detective. Kaya ilang araw lang ay may resulta na agad ang ginawa nitong pagmamanman kay Carla. Nakuhaan ito ng litrato habang may kadate at kahalikan na lalaki. Habang tinitingnan ang mga larawan ay halos maglapat na ang panga ni Enrico sa sobrang galit. Sinikap niyang magtimpi. Gusto niyang makapag-isip ng maayos. Pero pagkarating ng bahay ay parang sasabog siya sa sobrang galit. Pagpasok niya sa loob ay naroon si Carla. Nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Inilapag na Enrico ang mga larawan sa mesa. Hindi na makatanggi pa si Carla, pero hindi rin ito nagpaliwanag o humingi ng sorry. Bakit ba sa dami ng babae ay ikaw pang pinakasalan ko? Bulag at tanga ba ako dati? Napaka makasarili mo at walang ginawa kung hindi ang gastusin ng perang pinaghirapan ko. Mahal kita kaya hinayaan kitang gawin ng mga gusto mo. Nagtiwala ako sa iyo pero anong ginawa mo? Enrico, huwag ka nang magalit. Hindi ko naman sinasadya na mangyari to. Aksidente lang kaming nagkakilala at wala naman akong intensyon na magtagal ang relasyon namin. Ang totoo niyan ay naiinip ako rito sa bahay. Lagi kang wala dahil busy ka sa trabaho. Kung wala ka sa opisina, nasa business trip naman. Ni wala ka ng oras para sa akin. Alam mo Enrico, hindi naman ako robot. Kailangan ko ng pagmamahal at atensyon mula sa'yo. Nagkataon naman na nakilala ko yung lalaki na nasa picture. Lahat ng hinahanap ko ay nasa kanya. May oras siya para sa akin at mahal niya ako. Yun nga lang ay wala siyang pera dahil baon sa utang. Pinahiram ko muna sa kanya yung credit card ko para may pambili siya ng pagkain at nangako naman siya na babayaran ako kapag nagkatrabaho na siya. Kailangan niya din ng cash noong huli kaming magkita kaya ibinigay ko na rin yung debit card para makapag-withdraw siya. Tapos nalaman ko na ninakaw pala ang wallet niya. Yun ang totoong nangyari.
Enrico, ngayon lang ako nakagawa ng pagkakamali. Kaya huwag ka nang magalit. Pangako ko sa'yo na hihiwalayan ko na siya agad. Carla, tama na. Wala na akong pakialam pa sa kung ano ang sasabihin mo. Pero Enrico, matagal na tayong mag-asawa. Hindi lang naman sa atin nangyayari yung ganito. Halos lahat ng mag-asawa ay nakakaranas ng pagsubok sa relasyon. Alam ko naman yun, Carla. Lahat nagkakaroon ng gusot sa relasyon. Pero marami sa kanila ang naghihiwalay, lalo na kung toxic at stress na. Mas mabuti pang mag-impake ka na ng mga gamit mo. Umuwi ka na sa bahay ng mga magulang mo. Bukas na bukas rin ay magpa-file ako ng divorce. Yung abogado ko nang bahala sa lahat. Sa kanya ka na lang makipag-usap dahil ayoko nang makita at makausap ka pa. Maliban na lang kung kailangan sa korte. Wika ni Enrico bago pumasok sa kwarto. Nangangahulugan lamang iyon na tapos na ang kanilang pag-uusap. Habang binawalis ang mga tuyong dahon sa labas ng kumpanya, ay napansin ni Sandra ang isang batang lalaki na humihikbi sa isang sulok. Bata, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Doon nakatira yung ama-amahan ko. Siguradong pag-iinitan niya lang ako. Nakikita niya ako bilang hadlang sa mga babae niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Sandra. Nandiligaw siya ng mga mayayamang babae, tapos hihingaan niya ng pera. Mabait siya sa mga yun, pero sa akin, wala siyang pakialam. Minsan, kapag nakakatanggap siya ng pera, ay binibilhan niya ako ng pagkain. Pero pagagalitan at parurusahan niya ako kapag nakagalit siya. Nung nakaraang araw, ninakaw ko yung wallet niya. Itinapon ko sa basurahan, kaya talagang mainit ang ulo niya ngayon. Siguradong lagot ako pag uwi ko ng bahay, kaya dito muna ako. Alam mo, may naiisip ako. Siguradong matutulungan ka niya. Wika ni Sandra. Hinawakan niya ang kamay ng batang lalaki bago isinama sa opisina ni Enrico. Sino yung kasama mo at anong ginagawa niya dito? Sir, may sasabihin po siya sa inyo. Iwanan ko muna siya rito dahil may tatapusin pa po ako sa ibaba. Anong pangalan mo, iho? Pwede bang ikwento mo sa akin kung anong nangyari at bakit nandito ka? Ako po si Jacob, pakilala ng batang lalaki. Ikinuwento niya kay Enrico ang ginawa niyang pagtapon ng wallet sa basurahan, maging ang tungkol sa kanyang ama-amahan. Nasaan ang nanay mo? Nung nakaraang taon po, namatay ang aking ina dahil sa pneumonia. Nakaramdam ng awa si Enrico para sa bata. Wala na nga itong ina, tapos ang ama-amahan niya ay wala namang pakialam sa kanya. Sa totoo lang ay mahilig siya sa bata. Kung pumayag lang sana si Carla na mabuntis, ay baka 3 na ang kanilang anak. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ni Enrico ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, attorney. May update na ba sa divorce namin ni Carla? Pwede bang tulungan mo ako sa ibang papeles? Gusto ko sanang mag-ampun ng bata. 8 taong gulang siya ngayon. Wala na ang kanyang ina at hindi niya rin kilala kung sino ang tatay niya. Tanging ang stepdad niya lang ang kasama niya sa bahay, pero alam mo na, hindi rin maganda ang pagtrato sa kanya. Wala naman tayong magiging problema dyan, Enrico. Basta dumaan lang tayo sa tamang proseso at mapatunayan natin na talagang hindi siya naaasikaso ng taong kumukup sa kanya ngayon. Salamat, attorney. Balitaan mo na lang ako. Binilhan ni Enrico ng pagkain si Jacob bago pinauwi. Si Sandra naman ay nag-half day dahil sinamahan niya ang kanyang ina sa ospital upang magpa-check up at para bumili na rin ng mga gamot. Dahil wala namang extra janitor sa opisina, kaya naisipan ni Sandra na bumalik roon kinagabihan upang maglinis. Nagpaalam lang siya sa security guard na kailangan niyang linisin ang banyo at hallway. Pumayag naman ang gwardiya. Ngunit habang kinukuha ni Sandra ang kanyang mga gamit panglinis ay may narinig siyang usapan na hindi niya dapat marinig. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Gusto mo ba talagang makulong ako? Wika ng boses ng isang lalaki. Ngayon ka pa talaga magmamalinis? May record ka na nga ng pagnanakaw noong mag-apply ka dito sa kumpanya. Pasalamat ka at natanggap ka pa rito dahil ako mismo ang nagrekomenda sa'yo.
Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang inuutos ko kaysa makipagtalo ka pa. Wika naman ng isang babae. Akala ko pa naman disente ka ng babae dahil nakapag-asawa ka na ng may-ari ng kumpanya. Pero ngayon, gusto mo siyang ipapatay? Di ba gusto mo rin naman ng pera? Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng malaki kapag natupad ang pinag-usapan natin. Oo na, susunod naman ako, basta ibigay mo lang yung para sa akin pagkatapos. Noong mga sandaling iyon ay pinagpapawisan ng malamig si Sandra. Hindi siya maaaring magkamali. Boses iyon ng isa sa mga gwardya, habang ang isa naman ay boses ng asawa ni Enrico. Sa halip na maglinis ay nagtungo si Sandra sa opisina ni Enrico. Bilang janitress ay hawak niya ang susi ng mga opisina, kaya madali siyang maka-access roon. Sa mesa ni Enrico ay agad niyang hinanap ang business card nito upang tawagan. Hello Sir Enrico, si Sandra po ito, yung janitress. Importante pong sasabihin ko. May plano po sila na pasabugin ang kotse nyo. Narinig ko po ang asawa nyo mismo. Pasensya na sir, kailangan ko nang ibaba. Nagmamadaling nagtago si Sandra sa ilalim ng mesa dahil narinig niya ang papalapit na yabag ng mga paa. Iyon ang security guard kanina. Umiikot ito sa hallway at marahil napansin niyang bukas ang pinto ng opisina ni Enrico kaya pumasok siya at binuksan ang mga ilaw. Pero wala naman siyang nakitang tao sa loob kaya muli niyang isinara ang pinto. Napahiga na lamang sa sahig si Sandra matapos masigurong nakaalis na ang security guard. Ang problema niya ngayon ay papaano siya makakaalis ng opisina. Pwede naman siyang matulog sa utility room pero papaano ang kanyang ina? Kailangan nitong uminom ng gamot. Isa pa ay mag-iisip ito kapag hindi siya nakauwi. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi niya makontak. Hay nako, baka nakalimutan niya na namang mag-charge ng cellphone. Kailangan kong gumawa ng paraan. Dapat akong makauwi ng bahay. Buti na lang at mayroong emergency exit sa opisina ni Enrico. Medyo makitid lamang ang daan pero kakasya naman siya doon. Madilim ang kanyang tatahakin pero okay lang yon kaysa naman hindi siya makauwi. Paglabas niya sa likod na bahagi ng kumpanya ay marahan siyang naglakad. Pero wala pang isang minuto ay naroon na ang gwardya. Nagkatinginan pa sila pero dahil sa takot ay tumakbo si Sandra patungo sa kalsada kung saan dumadaan ang mga bus. Mula sa malayo ay nakita niya na may paparating na bus kaya kahit pagod na siya ay sinikap niyang mas bilisan pa ang pagtakbo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, dala ng takot at kaba na baka pati siya ay dispatsahin ng gwardya. Malamang ay alam na nito na narinig niya ang lahat. Pagkababa ng bus ay nakita ni Sandra na nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ng kanyang ina. Marahil ay gising pa ito dahil hinihintay siyang makauwi. Pagbukas niya ng pinto ay sumigaw ang kanyang nanay. Sandra, huwag kang pumasok. Pero huli na ang lahat. Naramdaman na lamang ni Sandra ang pagtama ng matigas na bagay sa kanyang ulo, dahilan para magdilim ang kanyang paningin. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pamilyar na boses. George, siya ang nagligtas sa buhay ko. Tapos ngayon ay heto siya at walang malay. Wika ni Enrico. Enrico, kumalma ka muna. Hindi kritikal ang lagay niya. Mayroon lang siyang sugat sa ulo. Pero magdasal pa rin tayo na sana ay walang matinding damage na nangyari sa kanyang utak. Mabuti na lang talaga tinawagan niya ako kanina bago siya umuwi. Kung hindi niya ako nasabihan ay siguradong mapapahamak ako. Makalipas ang halos 3 oras ay nagkamalay na rin si Sandra. Ayon sa doktor ay hindi iyon dahil sa sugat niya sa ulo, kung hindi dahil sa pagod kaya matagal siyang nakatulog. Sir Enrico, ano pong ginagawa niyo rito? Salamat Sandra, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi mo ako tinawagan ay baka napahamak na rin ako. Matapos kong matanggap ang tawag mo ay nagpasundo ako kay George. Tumawag na rin ako ng mga pulis upang paimbestigahan ang kotse ko. Tapos naisip kong baka ikaw ang pag-initan nila. Mabuti na lamang at naaalala ko pa ang lugar kung saan ka nakatira. Nabasa ko yun sa resume mo nung in-interview kita. Nagtanong-tanong na lang din kami sa lugar ninyo. Pagdating namin, nakatakas agad ang lalaki. Pero nai-report namin sa pulis. Mabuti na lang din at hindi nila sinaktan ng nanay mo.
Huwag mo na rin isipin ang babayaran dito sa ospital. Ako nang bahala sa lahat. Basta magpagaling ka. Wika ni Enrico habang nakahawak sa kamay ni Sandra. Noong gabing iyon ay nahuli na rin si Carla at maging ang mga kasabwat nitong kabet at isang security guard. Dahil roon ay mas madali na rin na i-process ang kanilang hiwalayan. Makaraan ng ilang araw na pagpapagaling sa ospital ay muling bumalik sa kumpanya si Sandra. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakasuot ng uniforme na pang janitress kung hindi formal na damit dahil mag-a-apply siya ng bagong trabaho. Sir Enrico, balita ko'y may hiring daw kayo rito. Oo Sandra, tama ang narinig mo. Balak sana kitang kunin bilang trainee. Pero huwag ka mag-alala. Maraming benefits ang may offer ko sa'yo na talagang exclusive at espesyal. Tulad na lamang ng ano? Tulad ng pagiging asawa ko. At syempre, kung ano ang sa akin ay sa'yo na rin. Nakangiting wika ni Enrico. Matapos ma-finalize ang divorce papers na Enrico at dati niyang asawa ay nagpakasal na sila kaagad ni Sandra. At tulad ng plano niya noon, inampun nila ang batang si Jacob bago pa ito dalhin sa bahay ampunan dahil ang kanyang ama-amahan ay nasa bilangguan na din. Mula noon, ang dating nilalait at iniinsultong janitress ay naging boss na nila. Pero syempre, sinikap ni Sandra na muling makapag-aral sa kolehiyo nang sa gayon ay matulungan niya rin si Enrico sa pagmamanage ng kumpanya. Napakalaki ng kanyang pasasalamat dahil si Enrico ang kanyang napangasawa. Ito ang bumago sa kanyang buhay. Ganoon rin naman si Enrico, taos puso ang pasasalamat niya sa dating janitress dahil ito ang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.